Meron po akong tip, may advice ako sa inyo. Lalong-lalo na sa lahat ng dumadaan sa pagsubok. May 3 P na dapat natin alisin pag tayo ay nasa gitna ng ating mga problema. Pag naalis mo itong 3 P sa iyong pag-iisip, diyan magiging mas smooth, magaan at makakayanan mo ang lahat ng iyong pagsubok. Baka naman lalong nagiging mahirap at mabigat ang inyong buhay dahil meron kayong 3 P sa inyong pag-iisip sa gitna ng inyong problema. Ano po yung 3 P na mentality pag tayo ay namomroblema? Una, iniisip natin palagi na ang problema ay permanente. But that is wrong. Kamukha palagi sinasabi na dumadaan sa pagsubok. Hindi na matatapos ito. Kailan ba matatapos ito? Kailangan natin isipin na walang bagay na permanente dito sa mundo. Ang permanente lang sa ating buhay ay ang ating kaluluwa. Kaya yan yung natitira pagkatapos nating mamatay. Ang lahat ng bagay ay nagbabago. Kaya nga meron tayong mga seasons, may tag-ulan, may tag-init. Kahit na ilang taon sa isip mo nagtatagal, may katapusan yan. At kailangan mong hayaan ang oras, ang Diyos na gumana sa inyong buhay para merong magbago. Kaya alisin mo sa iyong pag-iisip na wala nang magbabago. Hindi totoo yun. Palaging merong nagbabago. Kahit na pagkakasala ng isang tao, kahit ng pinakamakasalanan ng tao, darating at darating sa punto ng kanyang buhay na siya ay mapapaisip, siya ay matatauhan, siya ay magigising, at siya ay magbabago din. Kaya alisin natin sa ating isip na ang problema ay permanente. Kaya lalo tayong nadidepress, lalo tayong nalulungkot dahil iniisip natin, bukas pagkagising ko, nandyan pa rin yung problema na yan. Pag iniisip mo palagi, permanente ang iyong problema, permanente din ang iyong lungkot. Pero pag naisip mo na hindi permanente, magbabago din, mawawala din ang iyong problema, may pag-asa at dyan papasok ang tuwa sa iyong puso. Pangalawang P na kailangan alisin sa isip pag may problema, huwag nating isipin na ang ating problema ay pangkalahatan, pervasive. Di ba? Pag meron kang problema, naapektuhan din yung ibang parte ng iyong buhay. Kamukha ng iyong trabaho, napapabaya ng iyong ginagawa. Pag meron kang lungkot, pati yung pag-aaral ng mga bata, naapektuhan. Pati yung iyong relationship sa iyong mga kaibigan, naapektuhan. Malungkot ka, pati sila nalulungkot. Unti-unti, pati din sila lumalayo sa buhay mo. Kung meron kang problema sa iyong asawa, yun lang yung problema mo. Huwag mo nang idamay yung iba. Kung wala ka naman talagang problema sa iyong trabaho, so pagbuti mo yung trabaho, mag-focus ka doon. Huwag mong idadamay yung ibang aspeto ng iyong buhay dyan sa isang problema mo. Magagawa ba natin yon? Mahirap pero posible kung tayo ay magfo-focus. Anong ibig sabihin na pangkalahatan? Hindi ibig sabihin na pag meron kang isang problema na kumakalat na ito, na idadamay mo na ang lahat. Kamukha pag merong isang sirang kamatis, kailangan mong ihiwalayan. So you need to isolate it. And remember that the other parts of your life are still healthy and good. So wag mong idadamay yung mga hindi naman dapat kasali dyan sa iyong problema. Yung pangalawa. Pangatlo, kailangan nating isipin na ang problema ay hindi personal. Walang personalan. Huwag mong iniisip na ikaw lang ang may problema. Dahil pag pinepersonal mo ang problema, lalo kang mabibigatan, lalo kang mahihirapan. Huwag mong sisisihin yung iyong sarili. Napakarami mga tao, gayang ginagawa, sinasabi, bakit kaya ako iniwan? Kasi siguro, pangit yung ugali ko. Siguro dahil pangit ako. Siguro dahil tumaba ako. Do not make it personal. Sometimes, it is not us who has a problem. It is the other person. Kaya kung meron kayong away ng iyong asawa, kung nagbabae siya, hindi mo problema yan. Problema yan. Huwag mo sisisihin yung sarili. Pero maganda din na suriin ang sarili. Isipin, ano pa kaya yung magagawa ko para ma-improve yung aking sarili, yung aking pagkatao. Kasi ang pangangaliwa ay isang sinyalis na may hinahanap
ang lalaki. Dahil ganyan tayong tao eh. Gusto natin palagi merong bago sa ating buhay. Kaya nga, ang relasyon ng tao, kailangan merong stability, faithfulness, pero kailangan din na merong excitement, merong pagbabago, change. Kailangan balansehin yung dalawa. At nasa sentro pa rin nun, yung pagnanais na lumago, na maging mabunga yung ating pagsasama at relasyon sa bawat isa. Why do we receive sufferings in our lives? Galing ba lahat sa Diyos yan? Huwag natin sisihin ng Diyos sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay. Dahil kung gagawin ng Diyos na smooth lahat, kokontrolin ng Diyos ang lahat ng aspeto ng ating buhay, ay magiging robot na lang tayo. Mawawala yung ating pagkatao. Tayo ay tao sa pamamagitan ng ating mga karanasan at parte dyan yung ating nararanasan na sakit. Pag inalis ng Diyos yung sakit, yung paghihirap, nawawala ng iyong pagkatao. So maniwala, magtiwala na may halaga ang iyong pinagdadaanan. At ipagdasal mo yan. Tanong mo sa Diyos, para saan ba itong aking pagsubok na ito? At ano ang matututunan ko dito para ako ay maging mas mabuting tao, maging mas banal na Kristiyano? Pinagdadasal ko po kayo. Sana maituwid niyo yung pag-iisip. May problema na kayo, huwag niyo nadagdagan pa. Manatili kayong tapat at mabuti, nakikita ng Diyos ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan, at kayo ay pagpapalain ng Diyos yan sa inyong kagandahang loob. Do not take long in your sadness, in your depression. Yes, you can be sad, but give yourself also the permission to be happy. Pangalawa, do not depend your happiness on others. Pag hinahanap mo ang tuwa mo sa ibang tao, nag-e-expect ka na gawin kang masaya ng taong yan, you will be disappointed. Dahil tayo mga tao, hindi tayo ang may-ari ng tuwa. It is God, at ito ay regalo sa atin. Gusto mo bang maging masaya? Ito yung unang-unang gawin mo. You should love yourself first. Bago mo hanapin na mahalin ka, niyang iyong ex-partner or ex-boyfriend, ang tanong, ikaw ba, minahal mo bang sarili mo? Kasi bakit ba tayo nagmamahal? Nagmamahal tayo kasi meron tayong gustong ibahagi at ibigay sa iba. Hindi tayo nagmamahal dahil nag-e-expect tayo na mahalin tayo ng iba. Tuwa mo yung nagbibigay, tuwa mo yung nagbahagi. Ngayon, kung hindi in-appreciate yung binigay, yung pagbabahagi mo, yung pagsasakripisyo mo, hindi mo dapat problema yon. Problema yon nung taong binigyan mo. Wala kang problema sa pagmamahal. Kung nagbigay ka, nagsakripisyo ka, at sinayang lang yung pagmamahal na yon, isipin mo ito, walang nasasayang sa nagmamahal. Walang nasasayang sa taong nagpapakita ng kabutihan. Dahil lahat ng kabutihan natin ay babalik din sa atin. Kung hindi man yung taong yon, ibabalik niya sa iyo o re-reciprocate, ang Diyos kita niya lahat. So, mas maganda na magtiwala ka unang-una sa Diyos bago doon sa taong minahal mo. Susunod, you have to make a dream for yourself. You need to have a vision for yourself. Hayaan mo muna yung lalaking yon. Maaring meron kayong panaginip para sa bawat isa, para magkaroon ng pamilya. Kailangan din na magkaroon tayo ng sarili nating panaginip at plano. Ano yung plano ng Panginoon ngayon para sa iyo? Kailangan mong dasalin ito. Kailangan mong hilingin ito sa Diyos. Tandaan mo, minsan sa buhay, hinahayaan tayo ng Diyos na masaktan, masira ang ating plano para makapasok yung plano niya, para makita natin yung kagustuhan niya. It is only when our hearts are broken that God can enter into our hearts. Tandaan mo yon. Ang mga nasirang plano, nandyan yan. Minsan gawa din yan ng Diyos dahil meron siyang gustong mas magandang plano o meron siyang mas magandang panaginip para sa iyo. Tandaan mo yon. So, if you are sad, accept that. But after giving time, bigyan mo ng oras at panahon yung iyong sarili, tumayo ka muli, mag-umpisa ka muli. Tinatanong mo, bakit ganun kabilis para sa kanya, kalimutan ka? Hindi mo problema yon. Problema niya yon. Bigyan mo ng panahon yung iyong sarili. So,
I want you to pray over this. Tanong mo sa Diyos, Panginoon, dito sa aking failed relationship, dito sa aking nasirang ugnayan, pagsasama, dito sa taong minahal ko, saan mo ba ako dinadala? Ano ba yung tinuturo mo sa akin? Ano ba ang iyong kagustuhan ngayon na dapat gawin ko sa aking buhay? It's okay to be confused. It's okay to be lost. Lahat tayo nalilito. Madalas hindi natin alam kung anong gagawin natin. Pero mas mahirap maghanap ng daan sa dilim. Tandaan niyo yan. Paano dumidilim ang ating buhay? Sa lungkot. Pag nakasarang yung mata dahil ikaw ay umiiyak, dahil ikaw ay nagkukulong. Kaya nga, kung gusto mong makitang daan para mag-move forward ka, para magpatuloy ka sa buhay na ito, anong kailangan mong gawin? Magdasal, magpatulong sa Banal na Espiritu para ihawi yung iyong lungkot. Dahil sa pamamagitan lang ng Banal na Espiritu, doon kanya bibigyan ng lakas, ng tuwa, ng karunungan, ng katalinuhan para pagpatuloy mo ang iyong buhay. So again, it's okay to be sad. Okay lang yan. Tanggapin mo. Pero sana naman, bigyan mo din ng pagkakataon sarili mong maging masaya. Pwede kang maging masaya kahit na wala yung taong yun. Kung umalis siya, hindi siya para sa'yo. Tandaan mo yan. At naniniwala ako, may makikita ka pang mas mabait, may makikita ka pang mas maunawain, na mas magmamalasakit sa'yo, mas magmamahal sa'yo, mas sweet kesa sa kanya, mas gwapo pa sa kanya. No? Tandaan mo yon. Kung umalis siya, hayaan mo siya. Dahil hindi ka papabayaan ng Diyos na mabuhay na walang mabuti, pagpapalat, bendisyon sa buhay mo. Father, nagdadasal naman po ako sa Kanya, kay Lord, ng mataimtim. Pero bakit parang hindi ko po siya nararamdaman sa mga oras na ito? Ang bigat-bigat na po ng pakiramdam ko. Parang ako po ay pinagsaklukban ng langit at lupa. Kahit pa po tuloy ako lumalaban, pero para na akong hindi na binibigyan ng pag-asa. Yung mga tao na inaasahan ko maging instrumento ng Panginoon, sila pa ang dahilan ng pagkalukmok ko ngayon. Alam mo po, Father, pakiramdam ko wala nang saysay ang buhay ko. Patawarin nawa ako ng Panginoon at niyo po, pero ganun po kasi ang aking pakiramdam sa ngayon. Ginawa ko naman po lahat na magagawa ko at 100% naman po sinusurrender ko sa Panginoon. Makapangyarihan ang Panginoon, alam ko po. Pero bigong-bigo po ako ngayon. Hindi naman po isang beses na sinuko ko ang lahat sa Kanya, pero wala pa rin nagbabago. Father, please help me to pray for enlightened heart and mind kung bakit ganon pinapahintulutan ng Panginoon na mangyari itong aking problema. Meron pong napakagandang quotation, sabi po, when God gives you your prayer, that is God's direction. But when God do not give you what you pray for, that is God's protection. Tandaan po natin na minsan, pag hindi agad binibigay ng Diyos sa atin, hindi ibig sabihin na hindi na. Minsan tayo ay pinapahintay lang ng Diyos dahil may mas mabuti at mas magandang darating. And remember, the best things in life takes time. Ang pinakamagandang relo, Rolex. Pinakamahal daw pong relo. Bakit mahal? Because it takes a long time. And kasama po dun sa paggawa ng mahal na relo ay mga mamahalin na bato, mamahalin na materyales. At ang mga mamahal na bagay, napakahirap punin. Kamukha ng ginto, kailangan mong maghukay. Kung ito ay perlas, kailangan mong sisirin sa dagat. Kung ito ay langis, kailangan magpagod ka, pagpawisan mo. So, if you want the best things in life, you really need to wait. God knows what is best for us. Kaya nga palaging pinapaalala sa atin ng Panginoon na kayo ay magtiwala sa akin. Napakaganda nga ng sabi niya sa Ebanghelyo, kung magtitiwala lang kayo sa akin, magagawa nyo yung nagawa ko. At higit pa dito. Anong ibig sabihin ng Panginoon doon? Na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ng ating tiwala, tayo ay makakagawa ng mga milagro sa ating buhay. No? Great miracles come from a deep faith. Pero okay lang na maramdaman mo na minsan ikaw ay nanghihina sa buhay. Okay lang na minsan tingin mo sa iyong buhay ikaw ay bigo.
Kailangan mong tanggapin yung iyong kahinaan. Ang tawag natin dyan ay ang kadiliman ng ating kaluluwa. It is the dark night of the soul. We feel so weak and vulnerable sometimes. Kahit din ang mga alagad ng ating Panginoon, naramdaman yan na after doing, giving everything that they have, nangingisda sila, wala silang nakuha. Pero, paano sila nakakuha ng marami? Sa pakikinig sa ating Panginoon. So, as you listen to what your heart is saying, as you listen to what your body is aching, hinang-hina ka na, latang-lata ka na, ayaw mo na, sumusuko ka na, ang tanong, nakinig ka na ba sa Diyos? Iba yung sinuko mo, yung lahat, doon sa pakikinig sa Diyos. Pwede mong suko yung iyong sarili pero hindi ka nakikinig. Merong ganyan binibigay mo yung sarili pero hindi ka nakikinig. So, napakalaki na grasya ang matatanggap natin sa pakikinig pa lang. Dahil mararamdaman natin na nandyan ang Diyos, hindi tayo iniiwan. Listen to Jesus and do not stop. Keep on going. If you need to stop, stop. If you need to rest, rest. So do whatever you can to make things all right. But trust in the Lord that God is doing something. It may be invisible, hindi mo man nakikita, pero may ginagawa ang Diyos. But you need to open yourself. Kailangan mulat ka. Bukas ang iyong isip, bukas ang iyong tenga, bukas ang iyong puso sa kaluluwa. Dahil pag sinara mo sarili mo, you may be missing God's grace. You wait, maghintay ka. At hindi ibig sabihin binigay mo na yung 100% mo ay sigurado na ang tagumpay. Kahit na diligan mo 100%, yung buto na katanim-tanim mo pa lang ay bukas hindi naman tutubo yan at magkakaroon ng bunga. Kahit na ipagdasal mo na tumubo bukas yung katatanim mo, hindi tutubo yan. Kailangan mo talagang maghintay at maniwala. Dito ka inaanyayahan ng Diyos. At tanong, bakit ka ba nagmamadali? Magandang tanong din po yan sa ating lahat. Bakit ba tayo nagmamadali? Pinaghihintay tayo minsan ng Diyos kasi baka yung nasa harapan natin, hindi man natin mapansin-pansin. Baka ang hinahanap mong pagpapala ay nasa harapan mo na. Kaya nga ikaw ay pinahinto muna ng Diyos. Tanungin mo din ang iyong sarili, ano bang nakapaligid sa akin? Ano bang nasa harapan ko ngayon sa aking buhay? Kung ano ang nasa harapan mo, yan ay biyaya ng Diyos. Kung hindi mo kayang magpasalamat sa kung ano yung ngayon, bakit anong pagkakaiba nun sa ibibigay ng Diyos? Kung sa mga maliliit na bagay at biyaya, hindi mo na ma-appreciate, mas pa pag binigyan ka ng malaking bagay ng Diyos. Dahil ang naging ugali mo ay unappreciative, ungrateful. So the proper attitude that while you wait is be appreciative, be grateful. And when you are grateful, when you thank the Lord, when you appreciate the things in your life, it is so difficult to fear. It is difficult to be anxious. It is difficult to be afraid. It is difficult to be sad. Because being grateful gives joy to our hearts and soul. So, wait, pray, trust the Lord, and be grateful. Pasalamat ka sa Diyos sa ngayon. Oo, meron kang gusto, pero tandaan mo may binibigay ang Diyos na kailangan mo. I hope and pray that you keep on praying, keep on hoping on the Lord. Maghintay. Bibigay din ng Diyos kung ano yung hiling mo, kung talagang ito'y makakabuti sa'yo. Pero ngayon, just be thankful, just be grateful.